Ayan mga kaprobinsya, isang napakalungkot na pangyayari yung nangyaring ito mga kaprobinsya. So dalawa sila yung namatay kahapon, tapos nung isang araw namatay yung isa. Grabe talaga mga kaprobinsya, sobrang nakaka-stress. Kasi sila yung 10 na pinaanak ko dati na namatay yung 6. Tapos nabuhay silang 4. Kaso nang lumaki naman at nag 2 months, ayan, and half na ito mga kaprobinsya, namatay din yung 3. So isang hapon yung isa, tapos ngayon kaninang umaga is dalawa silang namatay. Grabe talaga mga kaprobinsya, ganito talaga yung buhay ng isang farmers. Grabe. So wala tayong magagawa. O kanina tinawagan ko na si Tito na ito yung nangyari. Sabi ni Tito is ipalibing na lang. Wala na rin tayong magawa dahil ganyan talaga ang buhay. Sabi niya na merong namamatay at merong ding mabubuhay. So kailangan na talaga ng tiyaga at determinasyon sa pag-aalaga ng baboy. So yan, meron na akong ginawa dito na yun, nahukay. Ayan mga kaprobinsya, medyo madilim na ngayon kasi hapon na. Sa mga kaprobinsya, dito yung anak na 4 dito ng inahin na ito mga kaprobinsya, yun yung namatay. So yung natira doon, isa na lang. Yung 3 namatay talaga yung mga kulay white. So yung kulay itim, na katulad nito kalaki, is nandun pa doon sa itaas. Hiniwalay ko siya sa isang sa isang kulungan doon. So siyam sila, tapos kinuha ko na yung 4 na yung mga kaprobinsya. So ito na lang yung natira, yung 5. Buti na lang mga kaprobinsya, kahit papaano malusog din yung kanilang pangangatawan at hindi sila nagkakasakit. Although sa 4 na yun mga kaprobinsya, grabe talaga doon na linagyan ko na ng gamot, inichikan ko na ng gamot para na maano yung kanyang pagtatae, pero hindi talaga mga kaprobinsya, sobrang bilis talaga na gabi na yon nagtatae sila, pagka umaga namatay. Grabe, sobrang hirap talaga mga kaprobinsya ng isang pag-aalaga ng baboy na sugal talaga. Yan talaga yung kung minsan ka mga kaprobinsya, yung mga baboy na ito is maaga ka pagising. Siguro sa mga nag-aalaga ng baboy na karelate kayo dyan, maaga pa ako nagising, maaga ko pa sila pinapakain, nilinisan. Tapos minsan kapag gabi ito, nilagyan ko ito ng tubig. Kasi minsan hindi masyado maano yung tubig doon, konti-konti lang yung lumalabas. So ito, pinupuno ko ito kahit gabi, binabantayan ko para lang pag umaga meron tubig, kasi marami mang doong gumagamit ng tubig na yun mga kaprobinsya. So ayan, so tinawagan ko si Tito. Yan talaga yung ni Tito sa akin, yung nagpapalakas talaga ng loob ko sa nagpapakalakas ng loob talaga siya mga kaprobinsya sa akin na hindi po ito mga kaprobinsya akin, yung mga baboy na ito is kay Tito po ito. So si Tito yung nagsusupply ng pagkain, ng gamot. Yan. So minsan talaga mga kaprobinsya, yung
bilang nag-aalaga mga kaprobinsya, yung kapag namatayan talaga ako, taga mga kaprobinsya, na isang tao na kapag ako nag-aalaga, at kahit hindi sa akin mga kaprobinsya, kapag namatayan talaga ako ng mga alaga, yan talaga, napakasakit talaga. Inisip ko talaga yung gastos, yung hirap ng taong pakain nito, na hindi lang din mga kaprobinsya sa nagagastos siya ng pera na pakainin ito. Siyempre nagtatrabaho din siya mga kaprobinsya. So yung kahit mapagod ako mga kaprobinsya, kasi si Tito din yung tumutulong sa akin. At wala na po akong work, ito na lang yung work ko. Nagpakain ng mga baboy niya. So yung nagbabantay pa ako sa lolo ko. So yan talaga. Lahat talaga si Tito yung nagsusupply. So mahirap talaga mga kaprobinsya. So ito na lang yung ginagawa ko, ito inalagaan ko yung kanyang mga alagang baboy. At sa araw-araw mga kaprobinsya, kasi minsan mga kaprobinsya nakaka-stress din na wala kang wala ka bang hanap buhay. So ganyan. So ito yung naano ko sa aking mga kaprobinsya. Sa pang araw-araw ko yan, sinishare ko din sa inyo. So yan, natatanim ako ng mga trikantera. Pero meron pa ako mga kaprobinsya na binabantayan na matanda. At pinapakain, inaalagaan. So yung nagsusupply naman ng pagkain ng lolo ko, yung steppa ko at yung nanay ko mga kaprobinsya. So ito din mga kaprobinsya, ito yung tulong ko din na kahit paano dito, kapag makabenta na ito, is meron din akong mga kaprobinsya na may tulong sa pamilya ko. Yan. Na kahit pagkain lang namin, patulong din ako sa kanila. Kahit mga kaprobinsya, dalawa kasi yung pinapara pa ng steppa ko So madalawa siyang anak. Tapos yung lolo ko pa. Yan. Ay, nako. Talaga yung sinasabi minsan ni Lolo, ni Tito sa akin, na kailangan talaga nating sipagan lang. Kahit mga trials na dumating sa buhay or ano man mangyari, so huwag tayong susuko hanggat may natitira na buhay yung mga baboy, yung mga biik. So patuloy lang din mga kaprobinsya. Yan talaga yung sinasabi niya sa akin, na kapag maghinto ka, ikaw yung matalo. Kasi yan talaga yung na ito mga kaprobinsya, ng mga baboy na ito is sugal talaga ito mga kaprobinsya. Na hindi sang-ayon minsan sa iyo yung panahon. Minsan meron din talagang mga di maiiwasan na ganyan yung mangyayari, mamatay yung mga biik, yung mga baboy. Dati kasi mga kaprobinsya, sa awa ng Diyos, nung nag-ESF dito sa amin, so ito pa sila yung mga natira mga kaprobinsya, yung mga native na ito. So hindi kami namatayan ng yung hyper dati ni Tito namatay, pero yung mga native na mga crossbreed na ito, hindi sila namatay. So sila pa yung natira ng mga baboy na ito. So yan, mapayo ko lang sa mga nag-aaga ng baboy na huwag tayong susuko, laban lang sa buhay. Tapos sa mga nanonood din, kailangan natin na natin yung ating mga nag-aalaga ng baboy. Hindi tayo magbakal ng meat na import galing sa ibang bansa. So kailangan talaga natin na i-support yung local yung local farmers natin dito na nag-aalaga ng mga baboy. Para kahit papaano hindi din malulugi yung mga farmers natin dito, at hindi tayo mag-asa sa ibang bansa ng pag-import ng mga karni ng baboy. So yan lang mga kaprobinsya. Maraming salamat sa walang sawang panonood at pagsusupport sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching mga kaprobinsya.